Alam mo ba kung bakit maraming negosyante ang pagod na pagod, pero hindi pa rin malaya? Bakit may business nga sila, pero parang empleyado pa rin ang pakiramdam? At bakit kahit lumalaki ang kita, hindi naman gumagaan ang buhay? Pag-usapan natin ang isang katotohanang madalas hindi napapansin. Hindi lahat ng may business ay may freedom. Karamihan sa atin lumalaki sa paniniwalang kapag mas malaki ang kita mo, mas magiging malaya ka. Kaya anong ginagawa natin? Nagpapakahirap, nag-overtime, nagpapagod, nag-sideline, nagnenegosyo. Pero after years of effort, bakit parang pareho pa rin ang stress? Masakit man tanggapin pero ito ang realidad. Ang financial freedom ay hindi lang tungkol sa laki ng income, kundi sa kung paano ito pumapasok. The big misconception. Maraming tao ang gustong mag-business dahil ayaw na nilang maging empleyado. Ang iniisip, kapag may negosyo ako na ang boss. Pero anong nangyayari? Ikaw ang cashier, ikaw ang marketing, ikaw ang operations, ikaw ang customer service, ikaw ang taga-ayos ng problema. Kapag may mali, ikaw ang sasalo. Kapag may kulang, ikaw ang pupuno. At pinaka-critical, kapag tumigil ka, titigil ang income. Tanong, business ba yan o trabaho lang na ikaw ang gumagawa? Relatable Filipino scenario. Isipin mo ito, may maliit kang negosyo, sari-sari store, online shop, food business, freelancing agency, busy ka araw-araw, pagod ka araw-araw. Kapag may bakasyon, stress, kikita kaya ang negosyo? May mag-aasikaso kaya? Baka bumaba ang sales. Imbis na mag-relax, nag-aalala ka. Bakit? Dahil nakadepende sa iyo ang lahat. The core problem, hindi income ang problema, hindi sipag ang problema, hindi opportunity ang problema. Ang totoong problema ay ito. Worker mindset pa rin ang ginagamit natin sa business. Anong worker mindset? Mas maganda ang resulta kapag mas maraming effort. Kaya anong ginagawa natin? More hours, more hassle, more stress. Pero may isang mindset na bihirang ituro. Shift to architect mindset. Ito ang architect mindset. Hindi focus sa effort. Hindi focus sa pagiging busy. Focus sa pagbuo ng sistema. Tanong ng worker, ano pa ang pwede kong gawin? Tanong ng architect, paano ko ito gagawin nang hindi ako ang gumagawa? Malaking difference, di ba? What systems really mean? Kapag sinabing systems, hindi ibig sabihin complicated. Hindi ibig sabihin high-tech agad. Ang ibig sabihin lang nito, predictable, repeatable, and consistent. Halimbawa, sa sales may malinaw bang proseso kung paano ka nakakakuha ng customers? O random lang? Kapag may bumili, may standard way ba kung paano inaasikaso? Kapag may problema, may clear solution flow ba? Kapag may bagong staff, may guide ba? O ikaw pa rin ang tatanungin sa lahat? Why most businesses stay stressful? Ito ang dahilan kung bakit maraming negosyo ang stressful. Nasa ulo lang ng owner ang sistema. Ikaw lang ang may alam. Ikaw lang ang may diskarte. Ikaw lang ang may solusyon. Ang resulta, hindi ka pwedeng mawala. At kapag hindi ka pwedeng mawala, hindi ka malaya. The power of structure. Kapag may systems, hindi na dependent sa mood. Hindi na dependent sa memory. Hindi na dependent sa pagod mo. Nagiging predictable ang negosyo. At kapag predictable ang negosyo, pwede mo na itong i-delegate. Kapag pwede mo nang i-delegate, pwede ka nang magkaroon ng leverage. The role of team and automation. Dito papasok ang dalawang critical elements. Team at automation. Team, nagpaparami ng output mo. Automation, nagpapabilis at nagpapastable ng proseso. Hindi ibig sabihin agad malaking kumpanya. Kahit maliit na negosyo, pwede magkaroon ng systems. The real definition of wealth. Maraming tao ang iniisip, wealth is equals to malaking kita. Pero ang accurate ay ito. Wealth is equal to income na hindi nakadepende sa oras mo. Kapag kumikita ka kahit hindi ka present, that's freedom. The ultimate goal. Ang goal ng business ay hindi lang kumita. Ang tunay na goal ay ito. Unti-unting alisin ang sarili mo sa daily operations. Hindi biglaan, hindi magic, gradual design. Strong reality check. Tandaan mo ito. Kung ang negosyo mo ay guguho kapag nawala ka, hindi ka may-ari ng business. Ikaw ang pinakapagod na empleyado dito. Redefining success. Sa Pilipinas madalas sinasabi, ang sipag mo.
Ang busy mo naman. Ang dami mong ginagawa. Pero busy is not equal to successful. Pagod is not equals to wealthy. And the hustle is not equal to freedom. Ang tunay na freedom ay hindi nakukuha sa mas maraming trabaho. Nakukuha ito sa mas magandang disenyo. Hindi mas maraming effort, mas maraming structure, hindi mas maraming oras, mas maraming systems. At pinaka-importante, ang business ay dapat nagsisilbi sa buhay mo. Hindi kumokontrol dito. Kung gusto mong matutunan kung paano mag-isip like an architect, kung gusto mong gawing mas stable at less stressful ang business mo, make sure to like this video. Kaibigan, sana may natutunan ka na naman sa video natin ngayon. Hanggang sa muli, kita-kits!